pasensya na po, Your Fern. Honor, Mr. Chair, kasi hindi po ako operations. Okay, last question. Sa pagkakalam mo, may ghost project ba? Sinabi ni Secretary nung... Yes, oo nga. Sa pagkakalam mo. Yun po yung sinabi ni Sa Secretary. pagkakalam mo nga, in your own opinion. Hindi ko po masasagot na confirm dahil hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa operations. Pero yun po yung sinabi ni Secretary. So you believe, you support the statement of the Yes, former po, Your secretary Honor. that indeed there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can- Sino nga ba si Cabral? Alamin sa agenda report ni Hannity. Ginisa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa di umano'y pag-zero budget sa flagship o priority projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang halimbawa ang road networks at internet bridges sa bansa. Napupunta raw kasi ang pondo ng mga ito sa mga proyektong tila pinagkakaitan ng ilan tulad ng mga umano'y guni-guning flood control project. Sa mga tweet, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas doon sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek, kaya namin pinopoint out ito. Sagot ni Cabral, baka si dating Secretary Manuel Bonoan ang makakasagot nito. Pero si Cabral ang nakatoka sa infra-planning ng ahensya kasama ang PPP projects nito. Nakilala si Cabral sa pagiging kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng DPWH. Nitong weekend, lumitaw na si Cabral ang lumapit sa staff ni Senator Tito Soto para sabihing magsingit ng gustong isingit sa 2026 national budget. Ayon yan kay Senator Ping Lacson na kalaunan pinatotohanan din ni Soto. Sabi ng isang insider sa politiko, ikinagulat daw ito ng mga taga-ahensya dahil masunuring professional si Cabral. Low-key pa raw si Yusek at may pagka-good soldier ang work style niya. Dati na rin siyang namuno sa termino ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Aquino administration. Retain din siya sa pwesto sa termino ni na Senator Mark Villar at kakaresign lang na si Manuel Bonoan. Pero nalagay sa floating status noon si Cabral sa panahon ni dating Acting Secretary Roger Mercado dahil sa di umano'y funding error sa panahon ng Bagyong Odette. Kilala sa modest lifestyle si Cabral ayon sa source ng politiko dahil sa di umano'y pag-iwas nito sa flashy jewelry. Pero may isang pagkakataon umanong spotted siyang nakasuot ng Valentino shoes na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Base din sa paghahambing ng BNC sa ilan niyang footages noong 2019 at 2021, noticeable ang pagbabago sa facial features ni Yusek pero wala pa siyang komento tungkol dito. Respetado rin ang academic record ni Cabral. Isa siyang licensed civil engineer na may doctorate sa business management, public administration at urban and regional planning. May master's pa siya sa business and strategic economics. Noong 2021, ginawaran siyang professorial chair sa engineering science and technology sa PUP. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Kongreso tungkol sa di umano'y insertions sa 2026 budget. Kanina po yung sinasabi na hindi nyo malala, ipapaalala ko sa inyo. This is the political article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, exactly. I'm confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. Let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa net, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang
slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July. After July proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil ng oath taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Andiyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo, 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yun, Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya kasi sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man ya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po ito sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga sa nangyaring anomalya sa flood control project sa bansa, kung saan noong Huwebes, inanunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na inimbitahan muli nilang humarap si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ngunit ngayong umaga, sinabi ni Attorney Hosaka na walang natanggap ang komisyon na kumpirmasyon mula sa nasabing dating opisyal kaugnay ng pagharap nito. Wala nang iba pang impormasyong ibinigay ang ICI tungkol sa hindi pagdalo ni former DPWH Yusek Cabral.
Lahat nandito po tayo ngayon sa Camp 4 dito sa Tuba, Benguet. At kanina lamang po ay na-retrieve po mula sa 14 meters na lalim po ng bangin ang unconscious or unresponsive na katawan ni DPWH dating Undersecretary Cathy Cabral. Ayon po doon sa isa sa mga miyembro po ng PFP dito sa Tuba na siyang nag-retrieve nga dito sa katawan po ni Ginang Cabral ay talagang unconscious na ito at hindi na ito humihinga. Ayon naman po sa kanyang driver, alas 3 na po ng hapon ay nagpaiwan dito si Ginang Cabral at dito pa nga po siya nakaupo. Ang sabi daw ng Ginang sa kanya ay magre-relax, mag-iisip-isip lamang ito. Binalikan ito ng driver makalipas ang isang oras, ngunit hindi na natagpuan ng Ginang kaya bumalik ang driver doon sa Baguio City, doon sa hotel kung saan sila nag-check-in sa paniniwala na nakabalik na doon ang Ginang pero sinabi ng front desk na wala daw doon, hindi daw bumalik. Kaya muli na naman bumalik dito sa area itong driver nga ni Ginang Cabral nang hindi niya pa rin po makita, nagpatulong na siya sa mga pulis at sa kanilang pagbalik ay doon na nila nakita doon sa ilalim ang katawan po ng Ginang. Ikwento mo naman anong nangyari. Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng parang lang po, natatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po ito, accident po yung lugar. So dumarit na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos biyaya po ulit niya akong pabalik dito. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita, kasi natatakot din po mahulog ako. So, umiikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po ulit ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio ulit. Tingin ka dito sa hotel. Tingin ba yan? Sa hotel, pinunta namin yung chinik-chikinan natin. Ako yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung dito kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang-flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong kasadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam po. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin. Kung mayroon siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. At sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik na po. Sabi niya, saan tayo kakain? Sabi, ako na ba? Sabi, hindi po, ikaw lang ba? Saan tayo kakain? Yun lang po. Wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari.
wala po kung alam. Yun lang po. Okay na po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Balik dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang Wala naman po akong hinala na gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na ako kami bababa rito, doon na kami sa hotel. Mag-permis. nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ko niya natun po ako kasi umalis po ako. Kiniwan ko po siya para kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak lang po. Hindi ko na lang gagawin niya po yun. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Sa akin sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat. Anong pangalan mo, kuya? Cardo po. Cardo. Hernan. Kaso may dating sa Cabral, binigyan ng instruction ni Chief NP de la Matado, Video Director ng Pagdiyana, nabigyan siya ng 36 hours para i-consider na POI yung driver niya. At binigyan niya rin ng instruction ng Director ng CIDG na mag-take over sa investigation at tulungan ng Prokop Pagdiyana para gusto sa kanya sa pinapower na masapila yung cellphone ng disease at ng driver na kinukonsider na kayo ng POI. Ayon po sa investigation ng Video Director ng Prokop Pagdiyana, dahil napagda po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo sa mga lugar. Alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at babalikan mo siya after 1 or 2 hours. Hindi mo maiisip na paano ka makakontak kung sakasakali na alam mo naman yung bag at yung cellphone nasa iyo. Sir, but to clarify, POI doesn't mean na suspect siya. Tama po yun. POI is yun yung mga last encounter. Ayun. Ang kutusan po dyan ng Directive Chief PNP na Taques na bigyan ng 36 hours yung pagdidera, POA, para tapusin niya kayo ng investigation para ma-release yung driver sa pagiging POI niya kung siya national POI. Paano po gagawin yung DNA testing, sir? Nag-approve po ba yung family? Ngayon po, bilang update, sabi po ng Regional Director, nabigay po ng later ang sawa ng patay at hindi po siya pumapayag sa examination. Tapos naman, ito pwede na natin mga legal officers ano po ang pakikipagandang ng Philippine National Police para masiguro natin na yung decision yung natin kung ang katawan po ng disease. Yun yung pinag-uusapan po ng mga legal officers po natin. Kung ano po yung magiging legal moves po natin para masiguro po natin mag-require autopsy para maalis po yung kanilangan na hindi na po ito ang katawan ng namatay. Kahit na confirmation sa family na yun talaga yun. Tama po yun.